Hi guys, in this video tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng iba't ibang klase ng wall sa Revit, no? Para makapag-create tayo, open nyo lang yung Revit and click natin itong new para sa ating new project file, no? So under template file, click lang natin and click ulit natin itong metric multi-discipline. So hit natin ng OK. After nito, lalabas ang ating level 1 architecture floor plan, no? So, click tayo dito and hold, drag until ma-select itong reference line natin and so on, no? So, right click, hide in view elements para ma-clear natin itong ating paper space, no? So, para makapag-create tayo ng wall, punta lang dito tayo sa architecture and click natin itong wall, no? So alternatively, pwede tayong mag-type sa ating keyboard ng WA na magkasunod para makapag-create tayo ng wall, no? So under our property palette, so lalabas itong ating wall type selector, no? So meron dito, pag click natin itong basic wall, generic 200mm, lalabas itong iba't ibang klase ng wall type, no? Pero gusto natin gumawa ng panibagong wall. So paano ba natin yung gagawin, no? So edit lang natin itong edit type under our property palette and lalabas itong type property editor, no? And hit lang natin itong duplicate and papangalanan natin yung ating bagong wall ng CHB with plaster finish both side. Click lang natin yung OK. So after neto, edit naman natin yung ating structure para mabago natin yung structure layout ng ating wall, no? So pwede nyo i-click itong preview para ma-preview ninyo kung paano ba mag-a-appear yung ating wall sa ating floor plan, depende sa ating view, no? So kung mapapansin natin dito sa ating edit assembly tab, so makikita natin itong ating function, priority, material, thickness, and wrap, and structural material, no? So palagi ang structural material ay nasa in between ng ating core boundary, no? And yung ating material is nandito sa ating material column, no? So edit natin ang ating material ng structure, gagawin natin siyang CMU unit. Para magawa yon is click lang natin ito and lalabas itong 3 dot na parang button, no? So click natin and lalabas naman ngayon yung ating material browser. So under our search bar, search natin which is yung CMU para makita natin yung concrete masonry units. Click lang natin ito, yung ating concrete masonry units, and kung mapapansin ninyo dito sa ating graphics tab, merong mga lumabas na pattern in foreground, background, cut pattern. So sa cut pattern, ito yung kapag kinat natin yung ating floor plan, makikita natin kung paano mag-a-appear yung ating wall, no? Sa ating floor plan. So click lang natin itong pattern and diagonal hatch. So basically gusto nating liitan itong diagonal hatch. So hanap lang tayo ng maliit. Para sa akin, okay itong diagonal hatch na to. Click lang natin and hit apply, hit OK. And with that, na-edit na natin yung ating structural material, no? So which is itong CMU concrete masonry units natin. Kung papansin niyo dito sa ating preview tab, nagbago na yung ating preview under floor plan. So click lang natin itong thickness, gawin natin 150 mm. 150. So makita ninyo lumiit. And para makapag-create naman tayo ng another property sa ating wall, click lang natin itong insert
and hit natin yung up button para mapunta siya sa taas ng ating core boundary, which is yung pagitan ng ating finish material under our structure material, no? So kung makikita ninyo, na punta na sa taas yung ating finish material. So yung function, babaguhin natin siya into finish, no? And then under our material, click lang ulit natin and baguhin natin ito and gawin nating plaster finish, no? So kung dito sa result natin wala kayong makitang plaster finish, dito sa baba naman makikita ninyo yung plaster finish and hindi pa siya naka-add dito sa ating project browser. Para ma-add natin siya sa ating project material browser, click lang natin ito and click natin itong add material to document button. Pag na-add na natin ito sa ating project browser, pwede natin click and hit OK, apply and OK. So alternatively, pwede natin itong double click, no, para mabilisang mag-apply yung material sa ating finish material, no. So create ulit tayo ng panibago dito naman sa interior side, no. Kung mapapansin niyo, ito yung ating exterior side and ito yung ating interior side. So insert tayo, panibago, hit natin yung down hanggang mapunta ito sa ating interior side dito. And then yung structure, yung function natin, babaguhin natin into finish, and yung ating material babaguhin natin, no. So para hindi na tayo mag-click and maghanap ng ating material, which is yung plaster sa ating material browser, ang gagawin na lang natin is kakopy natin itong plaster finish dito na text, Ctrl C for copy, and paste natin siya dito sa ating material browser para sa interior side. So makita ninyo nag-paste na siya. Kung magkapareha sila ng title, same material sila na gagamitin, no? Para hindi na tayo maghanap-hanap. So baguhin natin yung ating thickness, so 25mm, 25mm. Kung mapapansin niyo na bago na yung ating preview dito, no? Kung makikita ninyo, ito yung ating pinaka-plaster finish and core boundary, pagitan nila. Dito, ito naman yung ating CMU or yung concrete masonry units, no? So para makreate natin, and click lang natin itong ating OK and apply and OK, no? So wag nyong kakalimutang i-OK pag nandito kayo sa type property. Kung hindi magsisave yung ginawa ninyo, no? Pag nag-duplicate kayo and napindot ninyo cancel or itong X, hindi yan magsisave. So dapat i-click ninyo itong OK, no? So kung mapapansin ninyo, nandito na siya sa ating wall type selector, no? Kung makikita ninyo dito, ito yung mga ating mga basic walls. Yan. Kung mapapansin ninyo, andito na siya dahil nakasave na siya sa ating wall type selector, no? So CHB with plaster finish, both side. Click lang natin. And kung mapapansin ninyo dito sa ating modify or place wall, makikita natin tong height and depth, no? So height and depth, eto kung saan siya nagko-constrain, kung hanggang saan siya titigil. Halimbawa, unconnected 6,000 gagamitin natin. Pag nag-create tayo ng wall and click dito, kung papansin niyo, pag pumunta tayo sa ating 3D view, kung papansin niyo, sobrang taas niya, which is yung distance niya is 6,000 talaga. Pero kapag nag-create tayo ng wall, halimbawa, let's say create wall, and kung gagamitin natin tong level 2 under our height constraint, so hanggang level 2 lang siya titigil. Depende sa inyong elevation kung hanggang anong taas yung ating elevation. Halimbawa, itong level 2 natin is constrained siya hanggang 3,600. So yung rate natin ng wall is hanggang 3,600 lang siya, no? Pero hindi siya totally nakalock doon, no? Pwede pa rin natin siyang baguhin and up and down sa ating elevation, or pag binago natin yung ating
elevation ng level 2. Kung mapapansin niyo, pag binago natin to, gagawin natin 4,500. Automatically na yung ating wall na nako-constrain ng up to level 2 is mababago na rin kapag binago natin itong ating level height, no? Bawa, gusto natin gawin 2,800. So, bababa rin na yung wall na ginawa natin. Pag naka-constrain siya, depende sa level kung saan natin sinelect yung constraint niya. No? So, halimbawa, create ulit tayo ng panibagong wall. Yan. And itong wall na to, na gagawin natin ngayon is naka-unconnected siya ngayon. No? Yan. Kung mapapansin ninyo, unconnected siya. Pero, kapag binabaan naman natin yung ating level, let's say yung level 2 natin is gagawin natin 1,500, yung height niya, kung mapapansin ninyo yung ginawa nating wall na eto is hindi umalign dun sa level 2, kung hanggang saan yung level 2, no? Kasi, hindi tayo nag-set ng constraint or yung top constraint natin is hindi nakaset sa level 2. So, kung halimbawa, nakakreate na kayo ng wall and then hindi nyo na-set yung top constraint, pwede ninyong iselect yung wall na yon, and under dito sa ating constraint property editor, makikita ninyo dito, meron dito nakalagay na top constraint, no? Habang nakaselect yung wall natin, pwede natin itong baguhin, which is click lang natin tong arrow na to and up to level 2. So kung mapapansin ninyo, kung pupunta ulit tayo dito sa ating East Architectural or yung level natin, makikita ninyo na nabago na natin, no? So another thing is gagawa ulit tayo ng panibagong wall, which is nakagawa na tayo ng ano ba yung ginawa natin kanina, CHB wall with plaster finish both side, which is yung width natin is 200 mm. Now gusto naman natin gumawa ng 150 mm, no? Pwede natin gawin na susunod is click lang ulit tayo ng wall, no? And then under edit type, duplicate natin yung CHB with plaster finish on both side and lagyan natin ng name na 150 mm para ma-identify natin kung which one is yung 200 mm or which one is yung CHB na 150 mm, no? After natin ma-create yung name, hit lang natin yung OK and edit ulit natin yung structure, no? So edit natin yung structure, which is yung ating concrete masonry units natin, babaguhin natin up to 100 mm, no? Say 100 mm, click lang ulit natin yung OK, click natin yung OK, apply and OK. So eto na yung 150 mm natin na wall, no? Papansin niyo and WA, compare natin siya dito sa ating kinrate kanina na wall, yung pinakauna. Yan yung distance niya, or yan yung width niya, no? So ito yung 200 mm and ito yung 150 mm, no? So para naman kung gusto natin makita yung preview ng ating structural materials, no? So click lang natin itong detail level from coarse to fine. So kung mapapansin niyo, lumabas yung ating detail level ng ating structural material and then finish material sa ating wall, no? Kung makikita ninyo, ayun, ito yung ating 150 mm na wall and then ito yung ating 200 mm na wall, no? So let's say gawa tayo ng ng box, no? So, ito yung pinaka house natin. So ayan na yung ating wall na ginawa. So yun, no, maraming salamat sa inyong panonood, no. Kung gusto niyo pang matuto at makakita ng marami pang tutorials, no, make sure na mag-subscribe kayo dito sa aking channel at i-click ang bell icon, no. Huwag rin kalimutan mag-join sa ating komunidad or community. I-click lang ang link sa description box at sumali sa ating Facebook group, which is BIM Philippines, no. Hanggang sa susunod mga ka-BIM. Salamat.